Energy powers everything in our lives. Pero, have you ever stopped to ask, saan nga ba nanggagaling ang kuryente? Walang perpektong source kung hindi nakadepende sa merkado, nakasalalay sa panahon. Ang enerhiya ng kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Ang kagandahan ng nuclear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Mas magagandang paaralan para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon din ang mas malinis na kapaligiran. Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin. So, the choice is ours. Energy powers everything in our lives. Energy in the form of the electricity let us study at night, connect online, and keep our world moving. Most of us just flip a switch and expect the line to turn on. Pero, have you ever stopped to ask, saan nga ba nanggagaling ang kuryente? Sa Pilipinas, iba-iba ang pinagmumulan ng kuryente. Ang tawag dito, power generation mix. Pinakamalaki ang fossil fuel. Mayroon ding mga renewable energy tulad ng hydro, solar, at wind. At mayroon din natural gas at kaunti sa oil. Coal accounts for around 62% of our energy mix, habang oil naman ay nasa 4%. Madali kasi itong angkatin at mura, pero marami dahil sa malaking binibigay na greenhouse gases. Renewables naman ay sa 20% plus. Malinis sila, galing sa hangin, araw, tubig at init ng lupa. Pero, hindi lagi maaasahan kasi nakadepende sa panahon. Ang natitirang 12% naman ay natural gas. Fossil fuel pa rin, pero mas malinis kumpara sa coal at oil. Ang problema, limitado ang supply. Walang perpektong source kung hindi nakadepende sa merkado, nakasalalay sa panahon. Kaya't lahat may ambag. Parang team project, marami ang nagtutulungan para sa iisang output. Sa mga susunod na taon, plano ng Pilipinas na magdagdag ng renewables, i-modernize ang mga planta at maghanap ng mas malinis at maaasahang mapagkukunan. By 2030, target na umabot sa 35% ang renewables at tataas pa hanggang 50% sa 2040. Meaning, tayo mismo ang makakaranas ng energy transition. Mas ligtas, mas sustainable kaysa dati. Pero hindi lang iyon. Plano rin ang Department of Energy na isama sa generation mix ang nuclear. Magbibigay ito ng dagdag na source of energy para mas matatag at maasahan ang supply ng kuryente sa bansa. Pero ano nga ba ito? Ang kagandahan ng nuclear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Hindi ito nakadepende sa init ng araw o lakas ng hangin. Umulan man o umaraw, siguradong may kuryente ka. Paano? Nagsisimula ito sa uranium, isang natural na elemento. Kapag hinati ang atom nito, isang prosesong tinatawag na fission. Lumalabas ang napakalakas na init. Tulad ng takore, pinapakulo nito ang tubig para gawing steam. Ang steam ang nagpapaikot ng turbine at ang turbine ang gumagawa ng kuryente na dumadaloy sa mga linya. Ang buong prosesong ito ay malinis, kaunti lamang ang greenhouse gases. At dahil hindi nakatali sa presyo ng imported fuel, pwedeng mas mura ang kuryente sa hinaharap. Okay, alam na natin kung saan nanggaling ang enerhiya. Pero paano nga ba ito nakakarating sa ilaw sa kwarto mo o sa charger ng cellphone mo? Ganito ang biyahe ng kuryente. Pagkatapos gawin ng kuryente sa planta, may mahabang biyahe pa itong tinatahak. Step 1, transmission. Dumadaan ng kuryente sa high voltage lines na hawak ng National Grid.
para itong expressway ng kuryente. Step 2, distribution. Pagdating sa mga bayan at lungsod, pinapababa ang voltahe sa substation. Dito pumapasok ang mga electric cooperative at utility companies. Parang exit ramp papasok sa mas maliliit na kalsada. Step 3, connection. Sa huli, dumadaan sa mga poste hanggang makarating sa bahay, paaralan at ospital. Kaya nag-on ang ilaw, gumagana ang gadgets, at tuloy ang pag-aaral. Simple lang ang daloy ng kuryente. Pero pagdating sa nuclear, maraming kumakalat ng maling impormasyon at maling paniniwala. Let's put them to the test. First question. Kung may nuclear plant, puputok ba ito na parang atomic bomb? False. Nuclear power plants and nuclear bombs use different technologies. Power plants are built to produce electricity safely, not to explode. May safety systems sila designed to prevent accidents. Nakakatakot ba ang radiation? Hindi palagi. Radiation is natural part of life. Meron sa bananas, X-rays at kahit sa paglipad sa eroplano. Ang malaga ay kontrolado ang exposure. Sa natural plant, may multiple safety barriers at strict monitoring to keep radiation levels safe for workers and nearby communities. Nuclear waste, green glowing slime. Nope, that's just from movies. Nuclear waste is actually solid and it is sealed in heavy, secure containers made of steel and concrete. Walang slime, walang glow, just safe storage while waiting for long-term disposal or recycling. Okay, what about this? Bawal ang nuclear sa Pilipinas? Not exactly. Walang operational nuclear plants sa ngayon, pero legal ang development. In fact, the government is studying it as a part of our future energy mix, kasama ng clean energy scenario ng bansa. Ang mahalaga, may batas at safety guidelines bago ito may patupad. Last question. Pag may nuclear plant, tataas ba ang singil sa kuryente? Not necessarily. While mahal ang initial cost ng pagtatayo, nuclear plants can produce large amount of electricity consistently and reliably for decades. Over time, this can actually help stabilize or even lower electricity prices, especially as we shift from imported fossil fuel. Mga classmates, hindi lamang ito tungkol sa kuryente. Kapag may maaasahang enerhiya, tuloy-tuloy ang klase. Walang sagabas sa pag-aaral at walang hadlang sa pangarap. Higit pa doon, ang nuclear ay isang daan sa makabagong kinabukasan. Ang mga Pilipino ay magiging engineer, scientists at technicians. Hindi lamang tayo manonood. Tayo ang hawak ng makina, gayon rin tayo ang magiging eksperto. Ang nuclear ay hindi lamang kuryente. Ito ay para sa mas magagandang paaralan, para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon rin ang mas malinis na kapaligiran. So, the choice is ours. Kung mas pipiliin mo ang kaalaman, ang katotohanan, at ang kinabukasan, mas maliwanag ang bukas para sa ating lahat. Pero, ang pinakamahalagang tanong, sino ang magpapatuloy ng lahat ng ito? Ang enerhiya ng bansa ay hindi lang tungkol sa mga planta o kable. Ito ay tungkol sa mga taong nagpapatakbo nito. At para sa aming mga kabataan, ito'y pagkakataon upang maging bahagi ng pagbabago. Ngayon, natutunan namin na hindi lang kami mga consumer ng kuryente. Pwede din kami maging solusyon. Sa mga paaralan, unti-unti nang tinuturo ang halaga ng energy literacy. Pag-unawa kung paano umikot ang kuryente, saan ito nanggagaling, at kung paano ito nagiging parte ng pang-araw-araw na buhay. Class, remember this. The Department of Energy exploring nuclear energy to provide the Philippines with a stable and reliable power source. Yes, Alexa. Simple lang. Kapag alam mo kung paano gumagana ang enerhiya, mas naiintindihan mo kung bakit dapat itong alagaan. At habang natututo kami, mas lumalalim din ang respeto namin sa mga taong nagkatrabaho para manatiling may ilaw ang bansa. Ang kaalaman ay mas makabuluhan kapag ginagamit para makapagbigay lakas sa iba, sa mga paaralan, barangay at online spaces. Unti-unti na nagiging leader ang kabataan sa usaping enerhiya. Bilang bagong henerasyon, tungkulin natin hindi lamang matuto, kundi magbahagi, kumilos at magbigay inspirasyon. Kasi kapag lahat marunong at may alam, mas matatag ang kinabukasan. Kapag natututo tayong manguna, nagiging totoong powering the next generation. Hindi lang kami ang kinabukasan. Kami rin ang kasalukuyan. Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin. At kung pipiliin natin ang kaalaman, ang katotohanan at pagkakaisa, sisiguruhin namin ang bawat watt ng kuryente ay magsisilbi para sa lahat. Ang
Ang enerhiya ng kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino. At habang patuloy na lumiliwanag ang kinabukasan, isang bagay ang malinaw. The future is clear, the future is nuclear.